Yung teenage pregnancy ngayon, actually, hindi mo pa nga masasabing teenage kasi ang teenager, pwede mong sabihin 13, nasa teen na yon. Meron 12 pa lang, 11 pa lang buntis na. Pero mga nababalita ngayon, even before reaching what is called teenage years, meron nabubuntis na. Ngayon, hindi po yan isang bagay na simple. Marami na pong panggagalingan yan, which ako sa paniwala ko, uncontrollable na yan ngayon eh. Hindi na po natin makukontrol. We have already gone out of proportion to the point na walang power na makakakontrol na sa kasamaan sa mundo ngayon. Basahin natin ang 2 Timoteo 3:13. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. Hula po sa Biblia yan, kasama po ang ating mundo. To the point na para makontrol mo, para magkaroon ka ng significant na power para makontrol, kailangan na po natin ang Panginoong Jesus. Kaya nga inihintay natin ngayon sa pamamagitan ng Biblia yung pagbabalik ni Kristo para siya ang kumontrol. Wala pong makakakontrol na tao. Masasayang lang ang effort natin na mag-isip tayo how to put everything in place. Wala pong makakagawang tao nun ngayon. The greatest thing we can do is start with our families. Ating mga anak, meron tayong personal responsibility sa pamilya. Yun ang una nating pananagutan sa Diyos. 5:8 ng unang Timoteo. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Utos ng Diyos yan na kakandilihin natin ang ating sambahayan. Kasi at least, kaya mo yon. 5 lang, 10, kaya mo. Pero pagka barangay na, mahirapan ka na. Lalo na pagka syudad na, o kaya ay probinsya na, o kaya ay bansa na, mahirapan ka na, marami ka nang makakalaban, di ka tatagal. Kaya umpisahan natin dun sa kaya natin sa ating sambahayan. Let us care for our children. Yun ang utos ng Diyos eh. Na yung ating sambahayan, ang ating pag-igihin, pagbutihing bantayan, na yung ating mga anak, pagbata pa, huwag natin pabayaang may hawak ng cellphone. Itingin sa YouTube, makakakita ng mahahalay ng mga panoorin doon. Pagka nakita niya na yon, mag-i-experiment siya. Sila, ilang panahon lang, buntis na yung bata. Hindi mo naman makokontrol yung internet. Ginagamit ng dyablo yan para magkalat ng lagim sa mundo. Hindi mo rin naman makokontrol yung paglabas sa bahay ng anak mo, pupunta ng eskwela. Kaya yung madadatnan niya sa eskwela, andun yung mga drugs. Andun yung mga tinatawag na sorority, saka mga fraternity na nagkakalat din ng lagim. May mga barkada, mga gang. Kaya we have gone out of control. Ang pag-asa na lang ng mundo ay ang pagbabalik ni Kristo kasi sabi sa Biblia, pagbalik ni Kristo, He will rule the world for the next 1,000 years. Paghaharian niya ang mundo ng 1,000 years bago magwakas. Kasi nga ay matindi eh. Di kaya ng mga gobyerno. Walang makakakaya na niyan. Ako po sa pag-aaral ko ng Biblia, wala nang power na makakakontrol within humanity to correct our ills, to correct our wrongs in society. Mahihirapan tayo. Pamilya na lang ang ating pag-asa. Kung bawat isa sa atin will look for our own family, at least makakabawas tayo. Kasi we are literally going into our own destruction. Basahin natin ang Apokalipsis sa Kapitulo 11, versikulo 18. At nangagalit ang mga bansa, at dumating ang iyong puot,
at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan, at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta, at sa mga banal, at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. God will destroy them that destroy the earth. Why? We are heading into destruction. Tayo rin ang gumagawa ng ating sariling destruction. Kaya sabi ko sa inyo, napakalawak mahirap mong kontrolin. Ang destruction nating ginagawa, destruction of the environment, literally speaking. Ang ating karagatan ngayon, punong-puno ng plastic. Namamatay ang mga pating, mga balyena pag nakakain ng plastic. One garbage truck of plastic ang itinatapon sa oceans every minute. Sino ngayon ang maglilinis niyan? Lahat na yan. May barko, yung mga cruise ship, doon sa may gitna ng dagat, itinapon lahat ng basura nila ron. Ganun tayo, uncontrollable na talaga. Pag-uusap lang yan sa environment, kung titignan mo, pati yung ating ozone layer, nasisira dahil sa ka-release ng carbon monoxide. We are heading into destruction really, scientifically speaking, at spiritually speaking. We are heading into destruction because we have destroyed our own selves because of our sins, our interest, our love for ourselves without considering loving other people. Kaya ang nangyayari sa atin ngayon, practically, talagang tayo ay papunta sa destruction. Our only hope is the coming of our Lord Jesus Christ, who will rule the earth for 1,000 years after the first resurrection. Pag nabuhay na mag-uli yung mga patay na banal, maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon dito sa lupa to destroy all those who destroys the earth. That is the hope of this earth. Yung paghahari ni Kristo sa 1,000 taon, wherein the Lord Jesus Christ will correct everything that is wrong. Yun ang pag-asa natin. Pero sa tao, mahihirapan. Gayun din, yun nangyayari ngayon na teenage pregnancy. Para makontrol mo, kontrolin mo ang internet, kontrolin mo ang television, kontrolin mo ang mga eskwelahan. Marami kang kukontrol. Paano mo makokontrol? Kahit presidente ka, di mo makokontrol ang internet yan na ngayon na nagiging dahilan kung yung mga bata wala pa nga sa teenage years, nakakaalam na ng mga sex. At ang masama, may mga eskwela, nagtuturo na ng sex education sa bata. Yung hindi namin pinag-uusapan, 18 anyos na kami nung araw. Ako nung high school, 18 anyos, 17 anyos. Wala kang malay sa sex Ngayon, mga bata, 7 taon nag-uusap sex. Ano mo maiwasan yan? You have to control so many things around you to have control about these things. Pero ang suggestion ko na lang, yung pamilya natin, that is the basic unit of society. Let us concentrate on our families and even the immediate families of our sons and daughters. Pwede siguro. Pero pakikialaman mo yung mga iba pa outside the circle of the family, mahihirapan ka. Ako nga nagtuturo ako ng aral ng Diyos. Isang organisasyon na international itong Church of God International. Mahirap mo makontrol lahat Pero awa ng Diyos dahil sa salita ng Diyos, sa amin wala kaming masyadong problema sa ganyan. May aral kaming ipinapasunod na ang mga magulang, babantayan nila yung anak nila. Kung mapipigil nila agad na mag-asawa. Pagka wala pa sa edad, pinipigilan namin. Basahin natin ang aral 7:36 ng unang Korinto. Ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kaniyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kaniyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kaniyang maibigan, hindi siya nagkakasala. Bayaang mag-asawa sila. Papabayaan mo mag-asawa yung anak mo pag sumapit na sa kanyang katamtamang gulang. Sabi sa Biblia, reaching the flower of her age.
Pero hanggang wala pa dun sa flower of her age, yung age of maturity, ba kailangan pinipigil ng magulang ang kanyang anak sa pag-aasawa o sa ma-indulge sa sexuality? Basahin natin yung 38. Kaya nga, ang nagpapahintulot sa kaniyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti. At ang hindi nagpapahintulot na siya'y mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti. For the meantime na kaya mo pang pigilin yung anak mo, gumagawa ka ng lalong mabuti pagka pinipigilan mo. Kaya kung di mo na mapipigilan, hayaan mo nang mag-asawa pagka nakalagpas na sa kanyang katamtamang gulang. Hindi pa naman hustong edad yun, 15 anyos, 16. Miski nga sa batas, hindi pa legal age yun eh. Under always the custody of the parents. Kaya yun po ang maipapayo ng Biblia. Pero para pigilan natin ngayon yung maiwasan yung lumalalang teenage pregnancy on a wider scope as a nation, naku, napakahirap niyan. Let us start with our family individually at siguro makakakontribute tayo for the betterment of our society.